Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara Asoy Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa pagkakapasok na naman ng pangalan ni Chinita Princess sa top 15 celebrity mga kakimpaw. And syempre kasama rin po dyan si Paolo Avellino. Ayan, magkasama na naman po silang dalawa mga kakipi. And syempre ang pinagkaguluhan ng mga fans po abroad nang makita nga po ang Kim Pao. Pero bago po tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Maraming salamat! So welcome back po again mga kakipi, and dumako po tayo ngayon dito sa ating pagbabasa ng mga komento mula sa atin pong mga subscribers. So mula po kay Ma'am Cynthia Reyes at Ma'am Vivian Caraig, magandang umaga po sa inyo at shout out. Wala rin akong pakialam sa mga pinagsasabi nilang hindi maganda kay Kim. Pampasira ng mood yung mga yan lagi. At kung sino ang gusto niya, doon din ako para good vibes. Napaka-positive naman ni Miss Cynthia Reyes, no? And tama lang naman yun mga kakimpaw. Kung sino talaga ang gusto ni Kim, yun yung susuportahan, diba, ng mga supporters niya. Para good vibes, para masaya lang. Sino tayo para, mamagitan at magdesisyon sa buhay ni Chinita Princess kung sino ang gugustuhin niya, no? Kaya sa mga bashers dyan na hindi tanggap ang Kim Pao, ang nagpapatibok sa puso ni Pao at saka ni Kim, sorry na lang kayo dahil wala kayong magagawa doon. Ay sila ang laman ng puso ng isa't isa, diba? Yung mga dating fan ni Paolo Avellino, hindi matanggap na si Kim po ang bagong nagpapatibok ng kanyang puso. Ito ang laman ng kanyang puso mga kakimpaw. Para bang hindi po sila tunay na fan at hindi tunay na mahal si Paolo. Pero they claim it, mahal daw nila si Pao. Pero grabe sila kung laitin at maliitin si Kim Chiu, diba? Same with Kim, meron pong iba na hindi po tanggap si Paolo Avellino. Natatakot sila na lokohin lang ni Pao, naghamitin lang ni Pao si Kim sa kasikatan dahil hindi daw kayang ipagsigawan ni Pao ang pagmamahal na kay Kim. Ay natatakot sila dahil halata daw na hulog si Kim kay Paolo Avellino. So may mga ganun tao may mga ganun na hindi po tanggap ang desisyon ng Kim Pao. Pero sabi nga ni Miss Cynthia na para good vibes, kung sino ang gusto ni Kim, kanya susuportahan. Kahit sino pa man yan. About naman sa mga naninira kay Kim, talagang ang goal lamang po ng mga yan ay sirain ang mood ng kanya pong mga supporters. Anyway, dumako naman tayo dito sa next comment. Mula naman po ito kay Miss Vivian. Sabi niya, correct ka dyan friend, wag masyadong mabait. At wag magpa-block screening ng movies nila. Gaya ni Vice, sila nga effort Wag na ha. Busy ka talaga. Alam kong sobrang bait din. Buti, happy ending sa The Alibay. Congrats ha. Thanks Gandara. Happy na tayo. Lord, keep us all strength po. Health namin po. Ayan. So, hanggang sa ngayon, mga kakimpaw, dami pa rin mga nag-a-advise kay Kimi na wag na mag-effort doon sa mga taong peke naman daw sa kanya. Dahil pa rin to sa issue ng pagpo-post ni Vice, pagtatag sa kanya, mga kakimpaw, and nakalimutan na si Kimi sa dinami-rami. Si Kim po lamang ang nakalimutan. Kaya hindi rin naman siguro masama kung minsan din kalimutan ni Kim at huwag magpa-block screening kasi even naman po sa movies niya before hindi rin po nagpa-block screening sila. Next topic naman tayo ngayon mga kakimpaw, and nakita ko po ito mga kakimpaw habang tayo po ay nag-scroll at naghahanap ng update. So ito po yung through the years na asap together nila Kim and Paolo. Ayan, mula po 2023, 3 years mga kakimpaw to 2026. So, ito po yung asap nila sa Milan.
Year 2023 po ito yung sa Milan. Ang kanta po nila dito ay Habang Buhay. 2024 naman mga kakimpaw, Asap California. Ang duet song naman po nila ay Palagi. Naku, tandang-tanda ko yan. Grabe, sobrang kilig ng mga kimpawlandia dyan before mga kakimpaw. Then last year, Asap Birmingham. Ang song po nila ay Laging Naroon Ka. And Asap Vancouver. Ayan, year 2025 din. Song naman po nila ay Bakit Hindi Totohanin. Bumabalik sa akin yung kilig. Saka yung Pwede Bang. Grabe ang kilig niyan mga kakimpaw. To the max talaga. And mas nakakakilig ngayon mga kakimpaw. As of 2026, as of Australia naman, ang kanta nila ay Huwag na tayong umuwi at pasulyap-sulyap. So, 3 years na, no, na lagi po silang magkasama. Kaya, yung mga Kimpawlandia talaga, nung nalaman na nawala po sa listahan ng Kimpaw sa ASAP Australia ngayong taon, abay talagang nagwala ang mga fans. Hindi maaari yun na walang Kimpaw. Kaya talagang nirequest nila na isama sina Kim and Paolo kasi lagi po silang magkasama. Una nga si Kim lang yung in-announce. Kaya nagwala na naman ang mga fans. Kapag nandiyan si Kim, dapat nandiyan din si Paolo. Hindi maaring hindi kompleto ang Kimpaw kasi hindi rin Kimpaw kung wala ang isa. Kaya ayun, nag-success naman tayo mga kakipit. Di naman nagsisisi siguro sila, no? Kasi napasold out naman po ang ticket. Grabe yung hiyawan. Sobrang dami pong mga fans ng Kimpaw doon. Ang nalakas po ng hiyawan kapag Kimpaw na nag-perform. Sa amin tala, sabi naman dito mga kakimpaw, ayan, 5 reasons why sumama si Paolo Avellino sa ASAP XP. Number 1, mag-perform. Number 2, ma-meet ang mga kapamilya sa Australia. Number 3, makipag-bonding sa ibang kapamilya artist. And number 4, mag-walking with Kim sa may bridge. And number 5, bantayan si Kim. Nako, check na check mga kakimpaw. Yan talaga yung mga reasons kung bakit sumama si Paolo Avellino sa ASAP XP. And syempre, para makasegue rin silang dalawa ni Kim, di ba? No, nakasama po yan sa kanyang plano. Syempre, ang kanya pong hiling para kay Kim ay stress-free. So, andyan siya. Of course, isa to sa paraan niya para masamahan niya si Kim, ma-comfort niya si Kim, mahinga ni Kim yung kanyang problema, mga kakimpaw. Kaya yan, walking muna silang dalawa. Spending time together sa ibang bansa. Mas gusto nga nila parate mga kakimpaw na nasa ibang bansa sila kasi mas malaya silang kumilos, kumalaw, mga kakimpaw. Mas na-enjoy nila yung time nila together, di ba? And malayo sa problem. Kasi dito sa Pilipinas, nako po, ang daming problema. Nalala niyo sa World Tour, 'di ba? Grabe, sobrang saya lang ng Kimpaw. Sobrang saya rin ng mga Kimpawlandias. Pero pagdating, problema agad ang sumalubong mga kakimpaw at sunod-sunod pa. Sunod-sunod na problema pa ang nag-abang kay Chinita Princess. Pagbalik ng Pilipinas. And ngayon naman, bago po umalis, papunta Australia, ay mayroon pong problema dito sa Pinas. Kaya, mas maganda talaga, mag-migrate na lang ang Kimpaw. Mag-migrate. Anyway, dumako naman nga tayo sa naging performance sila Kim and Paolo sa ASAP Australia, kung saan sinubukan nga po ng Kimpaw na bumaba para ma-reach po yung mga tao, mas maramdaman at mas sulit ang pinunta po ng mga fans doon, mga Kimpawlandias. Kaya naman, grabe, dinumog po talaga sila mga tao, pinagkaguluhan. Tingnan nyo nga yan mga ka-KPO. Grabe, as in, hindi po makontrol ang crowd, sobrang dami. Pero si Paolo Avellino, todo protect po sa kanyang Chinita Princess, mga kakimpaw. Inaalalayan po niya at sinasigurado niya na safe po si Kimi. And then dami rin pong security, mga kakimpaw. Pero hindi rin kinakaya ng security. Sa dami po ng gustong magpa-picture sa kanilang dalawa, mga kakimpaw. As in, kahit naman siguro pag ako nandyan, abay, kukunin ko rin yung pagkakataon para makapagpa-picture sa kanilang dalawa, di ba? Pero, yun nga,
Very protective si Paula Avellino. Sabi nga dito, very good tayo dito, boy. Very protective. Syempre, gano'n naman po talaga siya sa mahal niya. Dapat talaga. Anyway, congratulations naman po kina Kim and Paolo sapagkat pasok po sila sa top 15 celebrities Work Ethic Hall of Fame. Yes, Kim and Paolo po. Si Kim po ay number 4 and si Paolo naman po ay number 7. So, ang mga kasama po nila dito ay si Judian Santos, Piolo Pascual, Alden Richards, Kim Chu, Dindon Dantes, Michael V, Paolo Avellino, Dimples Romana, Maria Rivera, Jericho Rosales, Angel Oxin, Coco Martin, Judy Santa Maria, Jan Arcilia, and Enrique Hill. And then nakalagay po dito sa Kim Pao, kay Kim po ay infectious positive energy, no complaints. Hindi talaga si Kim nagre-reklamo mga ka-Kim Pao. Si Paolo naman, quiet, professional, producer level, dedication. Wow, grabe naman nga yung dedication. Kulang, dapat mayroon pang generosity, mga kakimpawa. And punctual, di ba? Pero hindi na siguro malagay lahat, mga kakimpaw, baka mapuno. Pero totoo, no, kay Paula Avellino, napaka-producer and ang level ng dedication. And si Kim Chu, talaga pong iba yung positive energy ni Kimi. And kailanman din nagre-reklamo kahit nga 3 oras lang tulog niya. Taas pa rin ang energy, hindi pa nagko-complain. Kaya nga mga kakimpaw, ang daming gustong-gusto po naka-work si Kimi. At saka sabi ni Miss Carl, diba, si Kim Chu yung standard po niya ng katrabaho. Ayan, dami nagsasabi si Kim po ang standard nila ng katrabaho, mga kakimpaw. Iba kasi talaga si Chinita Princess. Wala pong nagre-reklamo pag si Kim. Actually, masaya po sila at gustong-gusto nilang katrabaho si Kim Chu. Napaka-perfect match talaga nilang dalawa ni Paolo, no? So, congratulations, Kim Pao. Grabe, no? Top 15 at kasama po talaga. Pasok sila sa top 10. And yan din ang one of the reasons kung bakit nagtagal po sila sa industriya. 20 years in the industry, mga kakimpaw. Sabi nga nila, isa sa key para sumakses ka sa pagiging artista at maano mo yung longevity is ugali talaga, mga kakimpaw. Isa yan, talaga number 1 na dapat na meron ka, ugali, pakikisama, yun. So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa susunod natin, Shika. Maraming salamat at ingat po palagi.